hindi tayo magugulat. Amen. Amen? Mas lalo pa nga tayong ma-challenge na tayo mas lalo tayong mag-go-on. Dahil ang ating pananagutan sa Panginoon, individual yan eh. Kanya-kanya. Kung si Pastor Linoy na pauwi, Sister Faye, nandito ka naman eh. Amen. Diba? That is grace. That is grace. Hallelujah. Uy ako. Uwi. Hallelujah. Pray hard for that, Sister Lydia. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Sa Romans chapter 8, verse 28 hanggang 29, and we know that all things work together for good to those who love God. All things work together for good to those who love God. Doon lang sa nagmamahal sa Panginoon. Amen. And to those who are called according to His purpose. Ang lahat ng pangyayari noon ay for good for you. Dahil alam mo yung purpose ng Panginoon sa iyo. Amen. Ano man ang hirap na pinagdaanan natin, ano man ang mga pangyayari sa nakaraan natin, wag tayo mabuhay sa nakaraan. We will look forward sa gagawin ng Panginoon sa atin in the future. Amen. Palakpakan mo muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. For whom He foreknew, He was predestined, sabi sa verse 29, to be conformed to the image of His Son. Ang gusto ng Panginoon, tayo minomold niya kasi meron siyang image. Parang may model ba? Ang model niya ay si Jesus Christ. Na ang bawat buhay ni Brother El Rey ay maging gaya katulad ni Jesus. Tayo ay magiging transformed into the image of God, into the image of Jesus Christ, to be like Jesus. Kung bakit pala ganun? Si Jesus Christ, di ba? Hinamak na siya, lahat na ginawa sa kanya, wala naman siya kasalanan, lahat, pero tiniis niya na kayang ni kaunting reklamo, hindi ka makarinig sa kanya. Nakandang ibibitay na lang. Sige pa rin si Jesus. Wala siyang reklamo. Yun po yung model natin. Amen? Yung model po natin. Mahirap po usually dito sa atin sa Pilipinas, dito sa Israel, o sa mundo. Mahilig may fake eh. Yung Levi's, original Levi's. At saka yung sa palengke, sa gilid-gilid, merong Levi's din doon. Pero iba ang maker. Hindi yung original. Minsan iba may gaya-gaya din eh. Di ba? Nagmumukha pa rin. Sabi niya si Kristo daw siya. Gayahin siya. Natatawa ko eh. Yung sabi ni Sister Grace, di ba? Sabi niya, yung yung nag-asin siya. Di ba? Last week, sino nakarinig noon? Sa testimony niya? Yung last week, na inasinan niya yung kay Kibuloy. And then, nung time na ng anniversary, napalpak yung lights. Magpo-posting na lights. walang sound effect at walang light na effect. Na brown out. Nagalit siya, no? Hindi na kailangan ganun eh, para makita yung glory ng Panginoon. It's because sa buhay lang natin makikita, nag-shine tayo. Kahit walang light effect. Hallelujah! Woo! Because we are transformed by the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Dahil ang original na gumagawa sa atin, we are under the mold ng ating Panginoon. Siya ang nagmumold. Jesus Christ, God Himself, Yahweh Elohim Himself, is molding us. Wala na. Yan yung effect pa. Sound effect. Sayang, no? Minsan, mga lingkod ng Panginoon, God is molding them, God is molding them as a clay, God is a clay. From the very start, it's good. And then later on, yung ginawa ng Panginoon, ang glory, naging glory to me na. Hindi glory to God, na glory to me na.
Yun, na iba-iba na yung doktrina tuloy. Na glory to me naman kasi, nawa po ay, pag tayo, the more na binibless ni Lord, the more tayo ay tinataas ng Panginoon. Glory to God palagi. Amen! Hallelujah! Kaya nga po, sometimes, pag ako yung napupuri, hindi ako nagpapasalamat. Alam mo kung bakit? Pag papasalamatin ko yun, parang tinake ko yung glory. Bigay mo agad diretso kay Lord. Nakon? Pag sabi mo, ang ganda mo. Salamat. Di ba? Yung gaganon ka. Parang yung glory, parang tinake mo na siya. Pero pag sasabihin mo, halimbawa, ang ganda ng ano mo, no? Sabi niya, thank God, sa kanya agad ang diretso, huwag mo nang hawakan. Kasi, every minute, kasi kaya nga si Lucifer, siya ay nagkaroon ng pride, it's because yung glory, kinuha niya yung worship, kinuha niya Idiniretso na agad sana niya sa worship. Si ang Panginoon na minu-worship, ako din, magaling ako. Diba? So, nag-create siya ng kampun. Ng kampun. Yung ganyan, yung mga tao niya. O kaya mga anghel niya, hanggang later on, nabagsak siya. And then, next is the wheels. Okay, pangatlo. Pangatlong gamit is yung gulong. Ang wheels po, usually, di ba mayroon siyang gulong sa taas? Yun ay bato. Mayroon siyang gulong. Yan. Yan na ba yun? Okay. Mayroon siyang, kung tutusin, may gulong pa yan dito Yung wheel dito, natatamakan siya at mayroon siyang wheel sa taas. Okay? Yung parang bisikleta, yung parang ganon, gaganonin siya. At mayroon siyang wheel na made siya ng semento, ganon. So mahirap mahirap. Pero umiikot yun. Sometimes po, ang buhay natin parang gulong ng palad Parang pagulong-gulong Sabi natin, bakit nangyari na naman sa akin yun? Parang yun parang katatapos lang ang pagsubok ko nito. Sunod na naman ang pagsubok. Parang pagulong-gulong na siya. Pinaiikot-ikot na lang siya. Pero alam nyo, God allows us na tayo'y dumaan pala sa will. Na sometimes, pakiramdam natin hanggang maperfecto tayo. Hindi siya titigil hanggang hindi siya maperfecto tayo. Magugulo lang utak natin. Palipat-lipat lang tayo ng lugar, wala tayong sariling destinasyon. It's because hindi tayo natututo. Hello? Kaya minsan nag-iisip tayo, bakit kaya paulit-ulit na itong problema ko? Hindi na yata ako natitigilan ng problema. Paulit-ulit na lang to Ito may sakit sa pamilya sa Pilipinas. Itong merong hingi na naman ng pera. Ito na naman. Pabalik-balik. Pagod na. Pagod na sa kakatrabaho sa Israel. Wala pa rin naiipon. Paikot na lang. Hello? Di ba tayo nagtatanong noon? Na bakit parang gano'n na lang ang buhay natin? Na parang pabalik-balik na lang yung problemang dumarating sa akin. Kaya sabi natin, kapag Kristiyano, kala ko okay na Bakit pag Kristiyano, doon pa ako nagkaganito-ganitong buhay ko, nagkabuhol-buhol pa ang buhay ko. Pero alam nyo, remember that the potters control the speed. Hello? Remember that the potters controls the speed. Dahil siya yung nagmamaniyo sa buhay mo, kung ialaw mo ang ating sarili, siya ang nakakaalam ng speed. Kung yun ay 80 kilometers per hour or 60, siya ang nagkukontrol nun. Dahil alam niya ang capacity ng bawat isa sa atin. God knows the capacity of every faith meron tayo. At control niya yon. Kaya huwag tayo magpahilo-hilo. Huwag tayong sabihin natin bakit pabalik-balik itong buhay ko.
And then, number 4, his hands, kamay niya.